This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, and the Municipality of Causwagan, Lanao del Norte. Nung bata pa ako, talagang ganyan na nangyari sa Causwagan na meron talagang mga gulo. May mamatay sa Christian, mag-revenge na ng the other side. Ako, ginawa ko na lang. Wala pa nung naupo ako, hindi ko natinigil. Wala nang supply. Dahil 30 days, nag-operate ang Philippine Army, walang minutos, walang araw, walang buwan na hindi pumutok yung 105. Ito, binasag ito talaga ng 1.5. So ang nangyari, may order sa amin na magkanya-kanya kami magtago. Yung MILF, inatake po nila yung coastal towns dito sa Lanao Norte, katulad ng Causwagan. And marami pong mga casualties. May mga nasugunugan ng bahay. Armed Forces naman is, siyempre, pinigilan nila yon. So marami pong namatay nun. Kaya nga hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil gira doon, gira dito. Kaya may gira kasi yung dito sa amin, medyo nahihirapan ng mga taga rito kasi kulang yung tulong ng gobyerno. Maraming korupsyon, kahit may ibigay naman ng gobyerno sa amin ito, hindi makakarating. Nung pumunta ko rito after the attack, nakita ko na walang tao. Looks like it's a ghost municipality ang Causwagan. Ang nakita ko lang dito ang mga sundalo. Karami-raming sundalo. Wherever you look, there is no opportunity. Wherever you look, there is depression. Now we declare ourselves the most peaceful municipality in the whole Lanao del Norte. We no longer are the barometer for violence, but we are now the barometer for peace. Kung noon ang Causwagan ay kinatatakutan dahil sa kabi-kabilang labanan, iba na raw ang siste ngayon. Imbis na baril ang dala-dala, kalaykay at pala na ang kanilang sandata. Ako po si Doc Eddie. Alamin natin ang formula sa isang mapayapang bayan ng Causwagan. Isang galing po. Isang baryo sa Iligan bago itinatag na bayan sa Lanao del Norte noong 1948, ang Causwagan ay dati ng tahimik, mapayapa at progresibo. Sa katunayan, ang ibig sabihin ng salitang Causwagan ay progreso. Before, kung hindi ka makakita ng firearms, ang mga inatupag ng mga tao noon ay ang paano sila magkakabuhayan. It's increasing. Dito sa Causwagan, ipinanganak si Mayor Romel Arnado. Tatay niya ang pinakamatagal na nagsilbing alkalde ng bayan, si Dr. Maximo Arnado Sr. Mainam daw ang samahan ng mga Muslim at Kristiyano noon dito. Matutulog nga yung Christian and Muslim sa isang bed. Walang na pag-iisip na masama. Nagbigayan yun, nagtulong-tulungan, pati yung mga Maranao. Municipal Planning and Development Coordinator ng Causwagan, si Junesio Fuentes. Ang ama niya ay taga-suporta at laging kasama raw ng tatay ni Mayor Romel noong araw. Nagsimula raw gumulo sa kanilang bayan dahil sa away sa lupa at politika. Because the early settlers in this place are the Maranaos. The Sakada came in, the Christians came in, and then they bring in them with them the know-how, how to title the lands without paying attention to the early settlers. The early settlers were not compensated well, and that's how it started. Meron ng mga patayan, may mga grupo ng mga politicians na may mga goons. Noong 1971, isang convoy ng mga botanteng Muslim ang tinambangan malapit sa isang army checkpoint sa Barangay Taho.
Halos 6 na po ang napatay. Karamihan, mga babae at bata. Ang mga Ilaga, isang paramilitary group ng Kristiyano, ang sinasabing nasa likod ng Takob Massacre. Siyempre, mainit ang dugo namin on that time. Kailangan may higanti natin yung mga kababayan natin mga Muslim na pinagmamasakir. Inaabot ni Commander Aguila ang kainitan ng hidwaan ng mga Kristiyano at Muslim. Recruit nila ako. 3 months ako nagtitraining sa kanilang mga instructor ko galing Malaysia, galing Libya. Malalim ang sugat na bunga ng nasirang relasyon ng mga Muslim at Kristiyano. Pag ang mga Maranao, pag makakita ng mga Christian, sabi nila, uy, Christian yan, mamatay tao yan. Pag ang Christian naman, huwag tayo dyan kasi mga ano yan, mga barakuda yan. Sa 13 barangay ng Kauswagan, 7 ang nasa coastal areas kung saan nakatira ang mga Kristiyano. Ang 6 na barangay ay bulubundukin at 70% ng residente ay Maranao o Muslim. Hindi na raw bumalik ang dating katahimikan sa Kauswagan. Lumagana pa nga ang kahirapan. From 1979, after the year of 1980s, yung poverty incidence natin lumawalagpas almost 80% na yung mga tao hindi na makakain yung iba. Yung mga elementary school, papasok sila, nagkukulaps dahil walang pagkain. Pinapapasok sa eskwelahan, nagutom. Walang tsinelas, karamihan. What happened in the coastal areas is also worse in the mountains. Marami ang nawala ng pag-asa at umalis. I immigrated to the United States just like any other OFW. I see it na opportunities on the foreign soils. Wala akong nakita kasing opportunity. Sa tala ng census, ang higit na 27,000 populasyon ng Kauswagan noong 1990, naging 18,000 na lang noong 1995 at 15,000 noong 2000. March 2000, inukupa ng MILF ang munisipyo ng Kauswagan. Hostage ng mga rebelde ang may 300 katao, kabilang si Dionisio at ang kanyang pamilya. Para sigurong human shield, I don't know kung anong nangyari. Pero mayroong mga planes na doon, mga fighter planes, may bomber plane na doon sa taas. Military. Ready na ng military na ibumbang munisipyo. Nailigtas ng mga sundalo ang mga bihag. Tumagal ng 4 na oras ang standoff sa pagitan ng MILF at ng militar. Nagdeklara si Pangulong Estrada ng all-out war laban sa MILF at naging ground zero ang Kauswagan. Naging internally displaced na yung mga tao. Nawawala na yung pag-aaral ng mga bata, yung mga kabuhayan nila sa bukid, wasakyan, yan lahat. At hindi yung mga farmers hindi na makapunta doon sa bundok upang ng kanilang mga farms. Nang maunsyame ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain sa pagitan ng MILF at Administrasyong Arroyo noong 2008, umatake ang mga rebelding Muslim sa Kauswagan. Sinunog ang mga bahay. Nagkaroon ng nakawan. May 30 Kristiyano ang namatay. Kawawa talaga ang bayan. Oo. Nang mangyari ang pag-atake ng MILF, bumisita si Romel sa Kauswagan. Talagang naawa ako sa bayan. So I decided to group all the leaders I know to discuss about how we could help the community. And then it ends up with me decided to run for mayor. Hindi naisip ni Dionisio na mananalo si Romel. Halos walang Muslim na bumoto sa kanya. Kasi palaging Maranao ang nanalo. Nanalo siya without the use of money. Nang manungkulan na si Mayor Romel bilang alkalde ng Kauswagan, pinangako niyang buburahin niya ang kultura ng karahasan at diskriminasyon. Or we promise to the people that in this administration, we will treat everybody the same or equally. Dito nabuo ang Sustainable, Integrated, Kauswagan Area Development and Peace Agenda o SICAD-PA, ang roadmap sa pagbangon ng bayan ng Kauswagan. Multitasking, sustainable peace, and food security. The first priority, we address peace and order. And then second is sustainable agriculture and food security. Oh, kasi yung mga... Pero 2 buwan pa lang ang plano. Binago at pinagbaliktad ni Mayor Romel ang target. We make food security and sustainable agriculture to address hunger as our #1 priority and making peace and order concern as our second priority. Why?
Because we realize, and I realize, that the root cause, deepest root cause of the problem is hunger. Kung tayo gutom, talagang makakaisip tayo na kung ano-ano. Bullets turned into seeds. Guns turned into plow. Walk the path of peace. Enjoy its fruitful abundance in the municipality of Kauswagan. Sikat pa! This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Sa pinakaliblib na bukid, nakita ng mga tauhan ng munisipyo na gutom ang mas malaking problema at pitsa ng gulo. Kabuntot ng gutom ang kawalan ng malinis na tubig, maayos na kalsada at kabuhayan. Based on that, I created the Arms to Farms program as an umbrella project for the #1 approach, which is addressing hunger, sustainable agriculture, and addressing food security. Dalawa lang naman talaga yung opportunity dito. Yung farming at saka fishing. Nagkaroon kami ng mga master plan doon. Nakikipag-converge kami ng ibang mga ahensya. Kasi alam namin hindi kaya ng munisipyo. 5th class municipality lang ang Kauswagan. Maganda man ang plano, kapos ito sa pondo para ipatupad ang proyekto. Our era is not even enough para sa sweldo ng mga empleyado. So humingi kami ng mga assistance from any other interventions and funding institutions hanggang nabuo yan. Parang nakialam ang tadhana sa plano ni Mayor Romel para sa Kauswagan. I was on my way to San Francisco, and I sat beside, unknowingly, the president of Assisi Foundation, Mr. Ben Abadiano. We started talking, and we never end our talk until we split outside na sa airport. And then we hooked up again when we came back. Assisi Foundation ang tumulong para magkaroon ng tubig sa mga liblib na barangay ng Kauswagan. Sinundan ito ng farm-to-market roads at livelihood. Yun na-convince yung Muslim community na talagang we are honest and we are committed. Dahil nakitang seryoso ang munisipyo, sumunod ng maraming NGOs at funding institutions na nangako at nagbigay ng tulong sa Kauswagan. Mula sa Agricultural Training Institute, si Dr. Lito Quirog ay nangako na magbigay ng training para sa Arms to Farms program. Lahat ng trainings na kailangan nyo, hanggat kaya ko ibibigay ko sa inyo. Ang alam ko, ang dami talagang unserved. Kumbinsido raw si Dr. Quirog sa Peace and Development Plan ng Kauswagan. Lalo siyang napabilib nang makausap siya ni Mayor Romel. Diversified and integrated farming system ang itinuro ng ATI para sa Arms to Farms program ng Kauswagan. Dito sila nagte-training, kailangan pundo ay sa amin. 16 months yun na training. Training ng organic vegetable farming, yung sa livestock farming, organic upland rice, organic peanut production, vermiculture training, yung capability building ng mga farmers. Nakapasok doon yung tinatawag natin na value formation. Ang unang ginawa ni Dr. Quirog ay dinala sa isang exposure trip ang kanyang mga estudyante sa mga ATI learning sites sa Bukidnon. Yung ganung paraan ng exposure trip, ang laki talagang bagay para maitaas mo yung moral nila. Kasi masyado na silang demoralized. Kasama sa exposure trip sa Bukidnon, sina Commander Aga at Commander Malik. Pag galing na ako doon, Dok, tulad ng dito sa Mindanao, sinabi ko sa mga kasamahan ko na talagang the best ang organic farming system. Diyan tayo makaka-earn ng medyo malaking yield sa ating pinagtrabahoan. Kwento ni Dr. Quirog na makita na maraming tanim pati sa bundok, agad nang hinayang si Commander Aga. Nasayang daw ang kanyang panahon at madali palang yumaman. Si Commander Malik naman nakita agad kung ano ang kanyang hinahanap. Nakumbis talaga ako doon. Nagumpisa yung organic. Sinasabi, ano kayang organic na yan? Malaki nang nagastos namin sa mga fertilizer na yan. May mga pesticide pang binibili. Pero ngayon wala na. Isa po yun sa importante doon sa Farm Arms to Farms, yung
lakbay aral. Kasi ito pong mga Muslim brothers natin, hindi pa nila nakita kung ano talaga ang kagandahan ng agriculture. Actually, sinamahan namin sila. Si Lieutenant Colonel Manuel Hiadan ay veterano ng all-out war ni Pangulong Estrada laban sa MILF. 15 raw ang lalaga sa kanyang unit noong labanan. They are our implementing partner. When a particular commander wants to join with us, we require them to go first with the military and to validate their being a commander from the MILF. The concept of the Arms to Farms program is no surrendering of firearms. But what you have to surrender is your heart. Militar ang nagdadala sa bundok ng mga donasyon na gamit sa bukid. Sila rin mismo ang nagtuturo sa mga rebelde kung paano ito gamitin. Mga sundalo rin ang tagahatid ng impormasyon tungkol sa arms to farm sa kabukiran. Sama-sama sa mismong training ang Muslim, Kristiyano, pati ang militar at iba pang taong gobyerno. Noon lang daw nangyari iyon. Nagkaroon sila ng magandang relation na pwede pala kami magtulungan. Learning by doing ang sistema ng pagtuturo ng ATI. 30% ang lecture sa classroom at 70% ay hands-on o implementasyon ng pinag-aralan. Ito ang pinaka-nagustuhan ni Commander Ismael sa programa. Kung hindi mo maintindihan sa lecture, sa aktual, maintindihan mo. So may aktual? Oo, may aktual. Kahit wala akong pinag-aralan, wala akong grado. Naintindihan mo? Oo, naintindihan ko. Grade 1 lang ang natapos ni Commander Ismael. Hindi raw siya marunong mag-araro dahil baril lang ang alam niyang gamitin. Pagkatapos ng training sa Bukidnon, pinadala rin siya sa Maynila para naman sa isang trainer's training. Nag-organize na siya ng farmers doon sa area niya. Then tinuruan niya. So siya na mismo yung nagturo sa language nila, mas naiintindihan ng mga tao doon. Talagang ang ganda yung ng transformation nitong si Commander Ismael kasi nung una hindi siya gaanong masalita pero ngayon magaling na siya. Department of Agriculture, Central Office. Ideya raw ni Mayor Romel ang practical agriculture at naging laboratorio ang demo farm sa mismong Kauswagan. Ang kahalaga nito, dito sa demo farm na ito, pinapakita nila kung ano yung iba't ibang klase ng crops, pati na livestock ang pwede. Kung paano gagawin, mas magiging maunlad yung pagtatanim nila. Ilan niyang rebel returners na tulungan nyo na? More or less mga 250 to 300 sila yung natulungan natin. Tapos medyo nadagdagan. Sabi ni Rico, kusa raw nakipag-ugnayan ang mga rebelde sa kanila dahil nakumbinsi ang mga kamag-anak nito na maganda ang programa. Nakita rin na pantay-pantay ang turing ng munisipyo sa lahat, Kristiyano man o Muslim. Lumabas ang Arms to Farms program sa Kauswagan. Ang militar lumapit kay Mayor Romel para maisama ang mga rebel returnees na taga-kalapit bayan at hindi natulungan ng gobyerno. 70 plus po. 70. Meron silang mga farms and may mga lupa sila na pwedeng ma-develop. Sabi po ni Mayor na, sige, tutulong kami. We'll expand this towards other municipalities, the municipalities surrounding Kauswagan, because I know that they are just all the relatives. These people come in and out of Kauswagan. If we are only to address Kauswagan, it's useless. Nakausap ko sina Commander Aguila at Commander Benji ng bayan ng Munay. Matagal daw silang naghintay sa pinangakong tulong ng gobyerno sa rebel returnees na hindi dumating. Sana ito na ang gamot para di na natin mabalik tanaw ang nangyari noon. At sana di na masunog pa ang Munay. Kasi many years ako nagsurindir, wala akong nakikita pangako ng pangako, wala ring napapako lahat ang pangako sa akin ng gobyerno. Kung pinapangakuan ka, tapos wala kang hindi natupad yung pangako sa'yo na naghihirap ka pa. Anong magagawa mo? Anong gagawin mo? Anong may pag-isipan mo? Lalabas ang isip mo sa batas. Bullets turned into seeds. Guns turned into plow. Walk the path of peace. Enjoy its fruitful abundance in the municipality of Kauswagan. Sikat pa!
This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Mula sa pagiging estudyante ng practical agriculture, nagtuturo at may-ari na ngayon ng malalaking farm sina